Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayon. Kaya ngayon pong araw na to, tayo ay magpupuri sa Panginoon na may kasiglahan, may puso, na tangi ang pangalan lamang ng Panginoon ng ating itinataas. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon. Papuri isayaw. Wala nang mawawala ng takot, di na ako mahihiya pa. Huwag akong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Wala nang kabawala ng takot, di na ako mahihiya pa. Huwag akong kalimutan ang aking sarili upang magpuri sa ngalan ni Yahweh. Sayaw, 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 sayaw. Tunay na papuri, isayaw, isayaw, sayaw, isayaw, sayaw. Tunay na papuri, isayaw, isayaw, sayaw, isayaw, isayaw. Tunay na papuri, isayaw, isayaw, sayaw, isayaw, isayaw. Tunay na papuri, isayaw. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Tanging ang pangalan lamang niya ang ating itaas. Luwalhatiin natin siya sa papuri, pag-aawitan, pagtaas ng kamay, at sa palakpak. Luwalhatiin ka, O Diyos, sambahin. Nawa ang iyong dakilang pangalan magpakailanman. Maghari ka, O Diyos. Awitan po natin ang ating Panginoon. Sumabay po kayo sa awiting ito. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan
ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo hindi mapapantayan. Walang hanggan, nagkapala sa buhay ko'y lagi mo na narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y
are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana hindi lang po tayo makontento sa ating ginagawang pagsasama-sama sa ating gawain tuwing linggo, kundi during weekdays, let's give time for our family connect, community connect, students connect. Sa ating ginagawang mga simbahay groups, mga connect groups, hayaan po natin na maging lifestyle natin, maging habit natin ito. Gaya ng ginagawa ng New Testament believers. Sabi sa Bible, they used to gather at the temple courts and in house to house. Andun po yung essence ng pagsasama-sama sa large group gathering at small group gathering. Kaya tuwing Sabado at Linggo, meron po tayong large group gathering sa ating church celebration. At during weekdays, we have connect groups. So, in-encourage ko pong lahat, be part of a connect group. Kung kayo po hindi pa bahagi ng connect group, tanungin mo katabi mo kung siya ay umaattend na at sumama ka sa kanya. Okay? Thank you, Lord. I'm going to share a very important message to everyone. My topic is entitled, What if I ignore the things of God? What if I ignore the things of God? Magpakatotoo tayo. Marami tayong ginagawa araw-araw. Sa school, sa trabaho, negosyo, social media, sa family duties natin, relationships. We have a lot of things to do sa ating paghanap buhay, pagsisikap araw-araw. Hindi masama ang mga bagay na yan. Pero ang tanong, nasaan ang Diyos sa gitna ng lahat ng ito? Nasaan ang Panginoon sa mga schedules natin? What happens if we start ignoring the things of God? Anong mangyari kapag ini-ignore natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating Panginoon? Hindi agad-agad obvious ang epekto. Hindi ka biglang magbabackslide kinabukasan, pero unti-unti, tahimik, pero totoo. Parang may nawawala sa loob mo, parang wala ka ng gana sa spiritual life mo. Nakatuon na lang ang focus mo sa hanap buhay mo, pagtitinda mo, sa mga bagay-bagay patungkol sa pangangailangan araw-araw. In Proverbs 1:24-31, sabi ng Bible, I called you so often, but you wouldn't come. I reached out to you, but you paid no attention. You ignored my advice and rejected the correction I offered. So I will laugh when you are in trouble. For they hated knowledge and choose not to fear the Lord.
Pira mo itong sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, inaabot kita, ngunit di mo ako pinapansin. Binabaliwala mo ang aking mga payo. At itinatakwil mo ang aking mga pagtutuwid. Wow! Dito makikita natin ang puso ng Panginoon. Isang ama na paulit-ulit na tumatawag, pero hindi siya pinapansin. At dumating sa punto na ang tao ay umaani ng bunga ng sarili niyang desisyon. Kapatid, ignoring God hardens your heart. Ignoring God hardens your heart. Kapag patuloy mong ini-ignore ang mga bagay tungkol sa Diyos, ang kanyang mga salita, ang pananalangin, ang church celebration, ang worship, ang connect group, simbahay, di mo namamalayan, your heart is slowly grows cold. Unti-unti. Hindi siya isang biglaang shift, pero unti-unti. Unti-unting lumalamig. Unti-unti nawawalan ka ng sigla. Yung dating excited ka sa worship, ngayon wala ka ng gana. Yung dating hindi mo kayang hindi magbasa ng Bible, ngayon hindi mo na maalala kung kailan ka huling nagbasa. Yung dating hindi mo pinalalampas ang Sunday worship celebration, ngayon parang wala na lang. Hebrews 3:15, the word of the Lord said, "Today, if you hear His voice, do not harden your hearts." Kaibigan, kapatid, hindi tumitigil ang Diyos sa pagtawag. Pero kapag patuloy mo siyang binabypass, kapag patuloy mo siyang binabaliwala, tinutulak at ini-ignore, your heart becomes numb. Nagiging manhid ang puso. Nagiging walang pakiramdam ang iyong puso. Ignoring God makes you vulnerable to the enemy. It will make you vulnerable to the enemy. Kapag hindi mo pinapansin ang Diyos, hindi lang siya ang nilalayuan mo, pinapalapit mo ang kaaway sa buhay mo. Ephesians 6:11 says, "Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil's schemes." Pero paano mo maisusuot ang armor ng Diyos kung wala ka sa presensya niya? Kapag wala ka sa Word, wala ka sa prayer, wala ka sa house of God, wala kang spiritual defense. You become spiritually weak. Nagiging mahina ka spiritual. And when you are weak, that's when the enemy strikes. Temptation becomes stronger. Lies become louder. Fear becomes heavier. Depression becomes deeper. Ignoring God leaves you exposed to the enemy. Kapag lagi mong binabaliwala ang Panginoon, ang pagsamba, ang paglapit sa Diyos, bukas na bukas ang kasalanan, bumibigat ang kalooban, dumarami ang pag-aalala, ang takot at pangamba ay kumakapal, lantad na lantad ka sa bitag ng kaaway. Ignoring God delays His purpose in your life. Ignoring God delays His purpose in your life. Hindi ka lang nawawala ng koneksyon kay God, naaantala rin ang purpose niya para sa iyo. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord.
Yes, may plano ang Diyos para sa iyo. Pero hindi mo mararating yun kung hindi ka nakikinig. Kung wala kang pakialam, kung ini-ignore mo siya, hindi mo mararating yung pangako niya. Paano niya gagabayan yung taong ayaw makinig? Paano niya ihahanda ang puso ng taong hindi nagpapatuwid? Sometimes we blame God. Lord, bakit walang nangyayari sa buhay ko? Pero ang totoo, hindi siya ang may delay. Tayo ang hindi sumusunod. Ignoring God grieves the Holy Spirit. Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit of God. Alam mo ba na nasasaktan ang Diyos kapag binabaliwala natin siya? Na-offend natin ang Panginoon kapag binabaliwala natin siya. Kapag mas inuuna natin ang cellphone kaysa prayer. Kapag mas excited tayo sa Netflix kaysa Bible. Kapag mas committed tayo sa ating trabaho kaysa Kanya. Alam ni Lord yun. He sees it. He feels it. Ramdam ni Lord yun. Mga pagbabaliwala natin sa Kanya. God is not a cold, distant God. He is a loving Father who longs for your attention. He is a loving Father who longs for your affection and your surrender. Ang Diyos ay hindi lang Diyos. Siya ay Ama. At bilang Ama, gusto niyang kausapin ka, gabayan ka, mahalin ka. Pero paano kung palagi mo siyang tinatalikuran? Paano kung lagi kang walang time sa Kanya? Ignoring God leads to regret. In Proverbs 1:31, they will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. Sabi ng Bible, kakainin nila ang bunga ng kanilang mga pagsuway. Kung ini-ignore mo ang Diyos ngayon, darating ang panahon na mararamdaman mo ang kakulangan ng Kanyang presensya. Kapag dumating ang matinding pagsubok at wala kang source ng strength, kapag nasa crossroads ka ng buhay at wala kang direksyon, kapag feeling empty ka kahit nasa iyo na ang lahat, you will realize everything without God is nothing. Do not wait for pain to remind you of what you could have had if you just listen to God. Huwag na tayo mag-antay na mahirapan pa tayo bago natin ma-realize na dapat pala nakinig tayo kay Lord. So, anong gagawin natin ngayon? What should we do now? Itong ating gawin, kapatid. Huwag maging matigas ang ulo. Huwag maging masuwayin. Una, humble yourself. Humble yourself. Aminin mo kung minsan masyado kang naging busy, naging distracted, naging cold. Pakumbaba ka sa ating Panginoon. Go back to God. Siya mismo ang nagsabi, Malakay 3:7, return to me, and I will return to you. Hinikayat tayo ng Panginoon bago maging huli ang lahat. Let's return to God. Number 3, rekindle your fire. Start praying again. Start reading your Bible again. Start going back to church again. Seek the Lord daily. Pang-apat, make Him your priority. Hindi lang Sunday God, gawin siyang everyday God. Huwag lang yung panglinggo lang, kundi araw-araw. Siya yung hari, Panginoon ng ating buhay. Siya yung nasusunod sa atin. What if you ignore the things of God? If we ignore the things of God,
you will lose your fire, you will lose your protection, you will lose your direction, and you will break God's heart. Nasasaktan ang Panginoon sa ginagawa natin. Huwag nating saktan ang damdamin ng ating Panginoon. Because if we do, you will regret it in the end. Magsisisi din tayo sa huli. But the good news is this. Itong mabuting balita, kapatid. God doesn't ignore you. Even when you've forgotten Him, He never forgotten you. Minsan kahit nakalimutan natin siya, hindi siya nakakalimot sa ating kapatid. Even when you close your ears, He kept speaking. Minsan sinasara mong tenga mo, pero hindi lumulubay sa pangungusap ang Panginoon. Even when you turned away, He never gave up. Di pa umayaw si Lord sa iyo, kapatid. Hindi siya nakakalimot, hindi siya tumitigil mangusap. Hindi siya gumigive up sa iyo, kaibigan. Hindi siya gumigive up sa iyo, kapatid. Thank you, Lord. Manalangin tayo, Panginoon. Patawad po kung minsan ini-ignore namin ang mga bagay tungkol sa iyo. Patawad po kung mas inuuna namin ang mundo kaysa sa inyo. Ibalik mo po ang init ng aming pananampalataya. Bigyan mo kami ng pagkauhaw at pagkagutom muli sa iyong presensya. Pagkagutom muli sa iyong salita at pananabik sa iyong kalooban. Ayaw na po naming mabuhay ng malayo sa iyo. Mula ngayon, ikaw ang uunahin namin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, pahalagahan natin ang pagmamahal sa Diyos. Wala nang mas higit pa at mas dadakila pa na tayo ay maglingkod at magmahal sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Thank you, Lord. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip. Ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na, Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.